Bishop B3, Bishop B7, at nag-Bishop takes E6, sinakripisan po si Magnus. Ang tapang, ano? Si Magnus ang sinakripisan, ang aga. Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Nakarating na si Vincent Keymer sa pinale ng winners bracket. Nakaharap si world number 1 Magnus. Matapos ngang pabagsakin si Duda sa 3 games lang. 2.5, 0.5. Hindi man lang pinaabot sa ika-4 na game si Duda. Pero walang pinalulusot si Magnus sa mga bagets sa panahon ngayon eh. Siya na ba ang bagets na magpapabagsak kay Magnus? Yan ang aalamin natin. Pinili ko na po yung game na nagkapisakan sila. Ang ginawa ni Keymer, nag-Knight F3, D5 si Magnus, nag-E3, Knight F6, C4, approaching English opening, Knight C3, kinapture ni Magnus ang C4, at nag-Bishop takes A6, nag-E4. Ayan. Ayaw ni Keymer pasukin ang normal Queen's Gambit accepted. Yung D4 kasi Queen's Gambit accepted na to eh. Pero nag-E4. English Agent Court variation ito. Nag-D4, capture, Knight takes D4, Bishop D6, develop din. Nag-Rook C1, at nag-B5, Bishop B3, Bishop B7, at nag-Bishop takes E6, sinakripisan po si Magnus. Ang tapang, ano? Si Magnus ang sinakripisan, ang aga. Brilliant move kay Stockfish. Kinapture, takes, binigay po ang 2 minor pieces sa isang tore pero napingas naman yung 2 pawns. Tingnan natin kung compensated. Nag-F3 para matibay ang E4, Knight BD7, Knight E2. Yun lang. Yung follow-up ang binibili din dyan eh. Dapat daw po ay simpleng castle. Tapos pag nag-Rook D8, Knight E2, saka palang pala gaganyan. Pero, balik tayo. Nag-Knight E2 kagad, Knight E5. May na-miss si Magnus na Bishop B4 check pala. Abala kagad. Na dito mapapabalik. Bakit kaya mapapabalik? Halimbawa kung ang gawin ay Bishop D2, magbi-Bishop C5, aagawin ng diagonal na hindi makakapag-castling basta-basta si Keymer. Oo nga, no? Paano kung, halimbawa, mag-King F2 naman, may Bishop takes E4 naman, mga kamatsas, oh. May ganyan namang paparating. O, pag nag-King F3, nagpumilit na depensa ng Bishop, Knight DE5 check, ay, nako, delikado. Pag angat niyan, Queen H4, nako, mati-mati siya ng kauuwian niyan, mga kamatsas. Delikado yan. So, Knight E5, balik tayo. Castle, Rook D8, Queen C2, Rook C8, sinundan, Queen B1, at nag-Knight C4, atake muna. So, threatening capture, Bishop C5, mga ganon. At nag-Bishop D4, umiwas, Bishop C5, sinalubong ni Magnus. Pero, na bad movean. Dapat daw ay iwas lang ang king muna. O, pero tingnan natin ang diferensya. Bishop C5, Rook D1. Na-miss din dito ang move Queen A1. Ay, ang lalim naman. Para magbi-B3, ano? Pero ang lalim mo, saan ka nakakita? Ilalagay sa sulok na sulok ang Reyna. Pero yan ang accurate, ano? Pero balik tayo sa Rook D1. Mayroon namang binitawan ditong matinding tira si Magnus. Pakiguess nyo po, pang puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight takes E4, may sacrifice na pala. At nag-B3 lang si Keymer. Tama din ang ginawa. Accurate yan sa computer engine. Pero teka muna mga kamatyas ha. Alamin muna natin ano po ang laman kung capturing yan. Bishop takes E4, nakatreat ang queen. Pupunta sa sulok. May ganun. Tindi naman ang mga nakikita ni Magnus talaga, no? Na kapag kinapture to, syempre, kakainin lang ang knight. Halimbawa, deadmahin naman, mag-knight G3, Bishop takes D4, Rook takes D4, may Queen E3, check naman. Timplado, mga kamatsas. Lamang ang black. Galing, no? So, kaya nag-B3 dito si Keymer, Knight E3, pasok pa rin. Capture, ayun na, bad move na.
Dapat daw ay rook e1 lang muna. Ang hirap makita ng depensa na yan. Kinapture, knight takes d1, rook takes d1, bishop takes e4. So, okay na. Bawi na yung pagka-quality daw ni Magnus. Bishop b4. Ang idea ay mag-rook c2. Papasok. Kaya nag-rook c1, rook e8, umilag. Threatening bishop takes g2. Nag-knight g3, king g8, iwas lang. So, wala namang pinadelikado kasi may bishop. Nag-queen f2. Ayan, kailangan umiwas kasi matutuhog ang queen at ang tore. Queen f2, bishop g6, h3 para may mga extra pasingaw na sa back rank. Bishop d6, yun nga lang. Dalawang matulis na espada yan. Bishop pair kay Magnus. Ang hirap niya. Knight f5 para mabawasan. Pero nag-queen g5. Threat ang tore. Rook f1 and nag-rook f8. So, wala pa rin pagkakataon ditong makuha ni Kaymer ang isa sa mga bishop. Nag-queen e3, good move. Nag-queen takes. Pero teka muna mga kamatsas, what if rook takes knight? Magku-queen e6 check. Kuha rin yung bishop sa d6. Galing, ano? Galing ng mga palitan, Queen takes, knight takes, takes. So, pantay ang pawns. Minor pieces lang ang pinagkaiba. Pantay ang pawns. Ay, babagsak pala yung isa. Yun, napabawi para may knight f5. Pero nag-bishop c5, knight f5, at capture. Ayun, pilit na umiiwas si Magnus. Mine-maintain niya ang pagka-bishop pair. Ang mabigat dito, equal of pawns, pero yung b-pass pawn ang matindi dyan. King f2, king f7. Naku, endgame na naman ito. Endgame na naman. Napansin nyo, puro pamatay ngayon ni Magnus sa mga games niya. Puro endgame, no? Nakipaghamon ng bishop. Yun lang. Yun lang. Akala dito, pag b3, ito lang ang natatanaw dyan ni Kaymer Pero may ganun pala. Kumbaga, harangan muna. Knight e6, aray. Nako, ang sakit. Aray. Hindi inabutan yung Reyna. Ayan, at dahil dyan, ito po ang kanilang bracket. Tignan nyo ang score. Matindi talaga si Magnusing talaga. 2.5, 1.5. Yan lang po ang game na nagkapisakan, tabla ng lahat. Pero mahusay din tong Kaymer na to. 19 years old lang, ang babata ng mga malalakas ngayon sa buong mundo. At samantala, ito pong sa losers bracket naman, nanalo naman si Alireza kay Jan Kirstov Duda. Na itong si Alireza, nakaharap na ba niya si Kaymer? Tinalo ni Firouzja si Kaymer. Ayun, kasi may pangalawang buhay si Kaymer First time matalo kay Magnus Kaya lumalabas ang grand finale, Magnus Carlsen versus Alireza Firouzja, mga kamatsas. So silang dalawa ang maghaharap. Yan ang isusunod natin na update video kung ano ang nangyari sa kanilang grand final. Twice to beat dito si Magnus. Syempre, ikaw ba naman walang talo, sunod-sunod Lugi ka na nga sa losers bracket na nagkaroon ng pangalawang buhay. So, twice to beat si Magnus. Si Alireza, isang pasada lang yan. Tapos yan pag nagpatalo kay Magnus. Okay, balik tayo at mag-iiwan po ako ng puzzle. Pasensya muna, wala po akong sasagutang puzzle, no? At wala tayong shoutout kasi nagmamadali ako papuntang DFA. Kailangan ko lang po talaga na maka-upload para ma-update kayo at matuto sa mga games. Okay, why to play? Ano kaya dito ang pinakamatinding magagawa ng puti, mga kamatsas? Sige po, pag-isipan nyo. At sa kung sino yung makakatamang sagot, sa shoutout natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.